Now at this point, let's check the situation in Tuguegarao. We have mobile journalist Merimon Reyes on the ground. Merimon, tell us what's happening there. Angela, hello, magandang umaga sa inyo. Nakatayo ako dito sa Tuguegarao City People's Gymnasium kung saan nagsisilbi itong command center. Nagsama-sama sa puwersa dito ang Social Welfare Development Office, ang mula sa medical, even sa Coast Guards, pati ang pulisya para magsilbi command post ito. At dito, magmumula rin yung pagpapatuloy ng pagpapadala nitong mga relief goods para sa mga barangay dito sa Tuguegarao City. So far kasi as of 9 o'clock AM sa datos na nakuha natin, still 44 out of 49 barangays dito sa Tuguegarao ang nananatiling lubog sa baha. Ang nasabi sa atin dito ni Lieutenant Colonel or Chief of Police ng Tuguegarao City na si Sir Darwin Urani is the latest daw is baka by Friday doon talaga tuluyang magsasubside na ang baha, lalo na dito sa 44 out of 49 na mga barangay. So far, ang mga apektadong pamilya, 5,386 na flooded families. Ito yung bilang nila since Sunday kasi doon daw talaga nagparamdam yung peak nitong baha. 18,928 individuals naman ang bilang nito kada ulo. Sa ngayon, evacuation sites meron pa rin on standby. 15 ang naka-standby na evacuation sites. Ang active ngayon, 39 evacuation sites, 5 ang deactivated. And so far, ang nananatili pa rin doon lagpas 1,000 mga pamilya hanggat hindi pa raw talaga safe para makabalik sa kanilang mga tirahan. Mamaya rin, sasama tayo sa Coast Guard at dito sa pulisya para masilip pa kasi ang titingnan nila ngayon, yung mga lugar po talaga nakakailanganin ng assistance plus ng relief or ng rescue. Nagpapahinga lang kaunti dito yung ilang mga kawani natin mula sa Coast Guard, mula sa PNP. Pero anytime kapag lalong mayroong mga ngailangan daw ng tulong, quick response agad ang gagawin nila mula rito. Balik sa inyo. Yeah, meron may datos na ba tayo as to how many families have permanently or temporarily lost their homes at anong assistance ibibigay sa kanila? So far sa data na nakuha natin, meron lang 2 partially damaged na bahay. At ito raw ang nasabi, natamaan daw ito ng puno. Pero yung fully damaged na mga establishmento, kaya naman ng bahay, so far wala pang naitatala. Even from the Tuguegarao City, wala rin pang recorded casualty or missing individuals. Ang nasabi naman sa atin, medyo rare daw na mangyari yun. Pwera na lang daw kung meron talagang nalaglag sa Cagayan River. Even ang Bunton Bridge ngayon, inaantabayanan nila kasi bumababa na yung water level ng Cagayan River. Kagabi kasi nung hanggang sa nagbantay tayo doon, sinara muna temporarily ito dahil magpas na sa critical level. 9 meters high pero inabot na ng 11, 12 meters yung taas ng tubig doon. Pero ngayon na nasa 10, nearly 10 to 10.9 meters na siya. So pagka bumaba na, sana nga umabot na ng 4 meters na lang para hindi na talaga siya sobrang taas para ma-check na nila at matansya na nila lalong-lalo sa ibang bahagi ng Tuguegarao yung subsiding ng tubig baha. Yes, because I remember 2 days ago, yung kanilang provincial rescue chief, si Sir Roelio Rapsing, saying na Tuguegarao is underwater. So it's good to know na kahit papano bumababa yung tubig na ito. But I was wondering also, can you tell us about yung impact ng Typhoon 1 sa farms and of course yung agricultural lands dyan sa Tuguegarao? Oo, Angela, tama yan. Ang nasabi rin sa atin dito ng mga nakausap natin, itong si Lieutenant Colonel, isang pinaka-naging dilema sa paglilibot din natin dito is yung mga livestock, yung mga alagang pato, alagang manok, alagang baka, alagang kalabaw, especially doon sa mga flood-prone area. Yung ilan kasi sa mga flood-prone area na nakikita natin mga pangalan, ito sa Anafunan East, Anafunan West, Atulayan Norte, Atulayan Sur, Bagay, Buntun, Cagay at Kapatan. Karamihan daw talaga sa mga ito, bukod sa mga dumapa na mga palayan o kaya naman mga maisan, itong kanilang mga livestock talaga ang ilang mga nakita nilang problema. Kaya ibang mga dapat lumilikas sa kanilang mga tirahan, natili doon dahil nga mahirap iwanan yung kanilang mga alaga. Even tayo ngayon kasi bukas naman na ang Bunton Bridge pero bawal pa sa mga heavy loaded trucks tsaka sa mga papasaherong bus. Pwede naman na doon yung ibang mga light vehicles. Pagbaba natin doon sa gilid ng Bunton Bridge, may nakausap din tayo dito na marami siyang alagang pato, marami siyang alagang bibe at saka baboy, tsaka kalabaw. And siya mismo ang sinabi niya, kahit siya pa yung pinakamalapit sa bungad ng Cagayan River sa ilalim ng Bunton Bridge, yun yung naging priority nila, yung mga alaga nila. Kasi mas mahirap daw magsimula ulit dito sa kanilang hanap buhay o negosyo kumpara sa yung kung iisipin nila yung kapakanan nila o kaya yung ibang kagamitan nila. Pero yun nga lang, nakakalungkot kasi sa mga nakita natin, yung loob ng bahay nila nalamas talaga ang doon sa bungad na pinuntahan natin kanina sa ilalim ng Bunton Bridge.
is galing Solana yun na side, hindi pa Tugigaraw, sa Solana side yun, umabot daw hanggang Bewang. And nung nakita natin yung kwarto nila doon, para lang siyang kubo light materials lang din yung gamit nila doon. Makikita mo yung kahoy, parang pakupi, tapyas-tapyas na siya dahil nga lumambot na sa nababad na tubig baha. And ang nasabi din kasi sa atin dito, catch basin talaga ang Tugigaraw kasi sa Cagayan River, nakakonekta dito around 17 rivers pa, mga tributary river. Kaya even yung sa mga kalapit na mga lalawigan, so Mountain Province, Quirino, Kalinga, lahat yan, nagbababaan talaga, nasasalo talaga siya ng Tugigaraw. So, ang nasabi sa atin dito, mas hindi, dahil dito sa Super Typhoon Uwan, ang mas naging problema talaga nila, itong tubig baha. Hindi raw yung lakas ng hangin, hindi rin daw yung mabigat na buhos ng ulan, kasi iba nga yung naging daan dito sa norte ng Bagyong Uwan. Well, siguro on my part na lang, Merrimon, I was wondering if you were able to talk to the yung rescue unit nila dyan, yung disaster response management nila, and natanong mo ba sa kanila kung ano yung learnings dito sa kanila mga disaster response para in the future, no? Kasi scientists have already warned na talagang mas malakas pa yung mga magiging bagyo natin in the coming years because of human-driven climate change. And are there also areas pa rin dyan sa Tugigaraw na no-build zone pero may mga nakatira pa rin? Yung ilan sa mga napapag-usapan dito is yung dredging daw ng Cagayan River, pero ang problema kasi pagka nagawa yung dredging, kapag hindi daw natutukan talaga yung pagpapatibay nito, babalik at babalik daw ulit yung ginawang dredging. So yan yung number 1. Number 2, tinitingnan din dito yung pagpapatibay pa ng mga river control projects or programs, even flood control, kung magkakaroon o magpapaigting ng mga existing na mga ito. Plus, ang nasabi rin naman sa atin dito, hindi naman na nga raw bago sa Tugigaraw City yung mga bagyong dumadaan, especially yung pagbantay nila sa mga umaapaw na ilog o kaya naman yung nagiging tubig baha. Ang pinakatinitingnan lang din talaga nila dito is yung motivations or yung causes kung bakit yung ilang mga evacuees medyo nag-aalangan umalis sa kanilang mga tirahan. Kasama na nga dyan, itong hindi nila mapakawalan na tirahan o kaya naman yung kanilang mga hanap buhay o pinagkakakitaan, including ang mga livestock o kaya naman yung mga taniman nila. So yun yung so far na nakuha nating impormasyon mula sa paglilibot natin dito sa Tugigaraw. Mamaya kapag kasama na tayo sa kanilang rescue and relief operation, mas maganda siguro na doon natin din mas malalaman mula sa mga residente yung kanilang pagpapanatili sa kanilang mga tirahan. Pero sa pinanggalingan din natin sa kabilang side naman na, hindi dito sa Tugigaraw, doon sa isang side naman ng Cagayan, sa may Barangay Barangkwak, sa may Tuaw, yun din yung isa sa pinaka na nakita natin, yung mga maisa nila talaga doon, dumapa. And for the others, marami naman nag-preemptive evacuation, pero babalik at babalik pa rin sila doon sa mga nasalanta nilang tahanan. Kasi ang problema nila, baka mas mahirap maghanap ng kanilang mga lilipatan. Kaya ang nasabi rin dito ni Vice Gov Mamba, titignan din nila ngayon yung possibility ng pagdagdag pa ng 2 relocation sites on the case of Tuaw, Cagayan, para raw masiguro yung safety ng mga residente sa low-lying areas, flood-prone areas, o yung mga lugar na delikado dahil baka malapit sa mga ilog. Angela. Kasi ang key dyan, pag nag-relocate ka, dapat maganda yung livelihood kung saan mo sila i-relocate. Because kahit saan mo sila i-relocate, kapag walang livelihood silang makita doon na opportunity, they will always come back doon sa pinanggalingan nila. Maraming salamat, mobile journalist Merrimon Reyes.